Ngayong araw na ho tatalakayin dyan sa Justice Committee yung mga impeachment complaint na inihain laban dito kay Vice President Sara Duterte. Tinignan ho natin yung mga congressman na dumalo dyan sa hearing na yan. Karamihan nandoon sa listahan ng mga ex-marines. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin itong larawan na kung saan sila-sila rin naman yan Sila-sila rin naman yung mga individual na pinangalanan ng ex-marines. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayan ho mga kababayan. Kita nyo naman, nandyan si Luistro, nandyan si Don Gonzales at syempre, nandyan si Bangag. Ang Bangag na reporter ng bayan. Mantakin mo, ang ibinabalita ho ngayon ni Marcos Jr., merong malungkot na pagmumukha tapos ikinikwento niya sa sambayan ng Pilipino kung sino-sino na sa ating mga OFW yung nagkaroon ng problema dyan sa nangyayaring sigalot sa gitnang silangan. Hindi mo trabaho yan, Mr. President. Dinaig ka pa nitong si Rapi Tulfo. Grabe, di ba? Nagpa-emergency meeting. Ikaw nagre-report ka sa media. Naunahan ka pa nitong si Rapi Tulfo na ipatawag yung mga concerned agencies, government agencies na mag-update sa ating mga kababayan kung ano nang lagay ng ating mga kababayan sa gitnang silangan. Eto, umpisahan natin. Ito si Jinky Luistro. Jinky, ano mo, ayusin mo yung pagsalansan dito dahil pagka hindi ko na gusto tabas ng dila mo, sasagot ako. Eto, pakinggan natin. Game! Present ex-officio members, the rule requiring only 1/5. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Sasalansalin lang ho natin ang pagtalakay ng Justice Committee sa impeachment, mga impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Recycled. Karamihan ho kasi ng mga complaint, kagaya rin lang naman ho nung mga naunang complaint laban dito kay VP Sara. Recycled impeachment complaint, okay? Fifth of the membership and the ex-officio to be present to constitute a quorum. The chair now declares the presence of a quorum. The chair will address the Justice Committee. Today, March 2, we convene the Committee on Justice to discharge a solemn constitutional duty. That is to begin our consideration of 4 impeachment complaints filed against the Vice President of the Republic. Just last week, all 4 complaints were simultaneously referred to this committee. Under the Constitution, it is the exclusive mandate of this committee to hear these matters and by a majority vote of all its members, submit a report to the House. That mandate is not optional. Yeah. It is not seasonal. Yeah. It is not subject to fatigue. It is a duty. And constitutional duties do not expire simply because public discourse grows weary. Some have asked, are we not tired of impeachment? Hindi ba tayo napapagod? Admittedly, we have undergone impeachment proceedings against the Vice President last year. And early this year, we also evaluated complaints against the President. So yes, public fatigue may be understandable. But the answer, my dear colleagues, is simple. The Constitution does not get tired. The rule of law does not get tired. Accountability does not get tired. If an impeachment complaint is filed and referred to this committee, we must examine it. There is no option to ignore these complaints.
And as I said a while ago, we must fulfill this duty. No condition, no hesitation, walang palusot. Hindi tayo maaaring umiwas. Hindi maaaring umurong. Hindi maaaring magbulag-bulagan. Ang tungkulin ay hindi pinipili. Ito ay ginagampanan. Lalo na ngayong panahon na laganap ang fake news, mas lalo tayong dapat maging maingat at matatag. Mas lalong hindi magpapatinag. Kapag kumakalat ang fake news, hindi sapat ang manahimik. Ang tamang sagot ay wastong proseso. Ang kailangan natin ay simulan itong proseso ng pagsusuri. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng linaw at hindi maligaw sa maling impormasyon. So let me say this clearly. Impeachment is a constitutional process, not a social media contest. Hindi hashtag ang magpapasya dito. Hindi memes ang maghahatol. Nako, Hindi magiging memes ka, sabihin mo, magiging memes ka na naman. Magiging memes ka na naman ngayong mga panahon na to. Yun ang sigurado. ito paramihan ng like. Oh. There are claims circulating that these impeachment complaints are merely recycled accusations already dismissed by the Supreme Court. Let us correct that firmly and factually. Nako. The Supreme Court did not rule on the merits of the allegations. It did not conduct a trial. It did not weigh evidence. Hindi naman sinasabi na na dinesisyon na sinasabi natin dito recycled yan from previous impeachment. Kayo naman masyado naman kayong Hindi naman namin lang yan kumbaga tawag dito siya, yung recycled, kumbaga natalakay na yan nung huling impeachment, ay yung nung huling minadali nyo yung impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Yun naman yun. It did not absolve anyone of wrongdoing. The court itself clarified that its ruling was limited to the constitutional one-year bar rule. It emphasized that it did not absolve the Vice President from any of the charges. Those are not my words. Those are the Supreme Court's own clarifications. To suggest, therefore, that the allegations have already been resolved on the merits is legally incorrect. Malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na naging pasya nito ay nakatuon lamang sa one-year bar rule. Isang usaping teknikal. Hindi ito paghatol sa nilalaman ng mga reklamo. In fairness, totoo naman ang sinasabi nitong si Jinky Luistro. Pero hindi rin natin mababago ang katotohanan na yaang mga impeachment complaint na inihain kay VP Sara, yung mga laman, recycled lang. Maliban doon kay Madriaga, lahat ng mga ibinato nila dyan, recycled lang. Kaya nagmadali sila, ura-urada, kailangan magkaroon ng Madriaga para magkaroon ng kung tawagin nitong si Benny Maleta na smoking gun, di ba? Hindi ito deklarasyon na walang sala ang Vice Presidente. And let us confront the larger question. If we decline to proceed simply because of Supreme Court's ruling or just because of all the noise, how are we to hold the highest officials of the land accountable?
Kung hindi tayo gagalaw ngayon, paano natin pananagutin ang mga pinakamataas na opisyal ng bansa? The Constitution provides only one mechanism for addressing serious allegations against impeachable officials, and that is by way of impeachment. Iyan ang itinakdang proseso. Iyan ang malinaw na landas. There is no alternative forum, no parallel mechanism, no detour, no easy way out. If we refuse to properly examine the impeachment complaints before us, we are not preserving stability. We are weakening accountability. So, my dear colleagues, let us discharge this duty. Walang shortcut. Walang paunang paghuhusga. Tanging katapatan lamang sa saligang batas. Now, 4 impeachment complaints have been filed and simultaneously referred to this committee. The first complaint consists of 43 pages and bears the signatures of 45 complainants, with Francisca Franz Castro listed first. It cites 3 grounds for impeachment, all framed as betrayal of public trust. It was endorsed by Representative Antonio Tino, Representative Sara Jane Ilago, and Representative Rene Luis Co. The second impeachment spans 41 pages, signed by 17 complainants. First among them, Francis Joseph Aquino D. It presents 5 grounds for impeachment, structured as Articles 1 through 5. It was endorsed by Representative Percival Sendanya and Representative Laila De Lima. The third complaint, it runs 98 pages, signed by 13 complainants, with Reverend Father Joel Sabalia appearing first. It alleges 6 grounds for Grabe, impeachment kumpleto sila, oh. and was endorsed Kumpleto. by Representative Karamihan merong maleto. Laila De Lima. Oh. The fourth impeachment complaint. It consists 72 pages, filed by a single complainant, Attorney Nathaniel Cabrera. It sets out 7 articles of impeachment and was endorsed by Representative Bienvenido Abante Jr. and Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V. Our task now is to discharge our duties, to examine, to scrutinize, and to evaluate these 4 impeachment complaints. Ang tungkulin natin ngayon ay malinaw. Suriin ng patas at may integridad ang bawat reklamo. Today, we begin with sufficiency in form. At this stage, we are not weighing evidence. We are not determining guilt. Ito ba? We are Teka lang, nung kay Marcos Jr., tinitimbang nyo na yung mga ebidensya eh. Kay Bibi Sara, hindi nyo titimbangin. Anak ng toka, si Benny Abante Orata, gusto niyang insufficient in form, insufficient in substance dito kay Bibi Sara. Yung totoong pamantayan ng Justice Committee, ngayon gagamitin nyo kay BP. Dahil alam nyo, kung talagang gagamitin natin yung pamantayan na ginamit doon sa impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr., sigurado magiging insufficient in substance at saka magiging insufficient in form yan. Aba, unfair naman ho ata yan, Ante Jenke. simply asking Pambihira, oo. procedural questions. Ang pambihira, Are Ante. the complaints properly Ganyan. verified? O, nako. Do they comply with the requirements under the Constitution and the rules of the House on impeachment? Are they properly endorsed?
do they meet the formal thresholds required to proceed? Esteemed colleagues, this requires discipline. We must read thoroughly. We must review carefully. We must ensure that every requirement is met before any complaint moves forward. Ito ay hakbang na tila technical, ngunit napakahalaga. Sa bawat dokumentong sinusuri, nakasalalay ang kredibilidad at integridad ng buong proseso. If any of these complaints are found sufficient in form, the committee will then proceed in subsequent hearings to determine sufficiency in substance or whether the allegations constitute impeachable offenses under the Constitution. However, this is important. The allegations must not only be assumed true, they must also be credible on their face. In other words, impeachment cannot be built on rumor. It must stand on allegations that are serious, specific, and constitutionally anchored. Ano pa ba masiserious doon sa impeachment complaint na inihain dito kay Marcos Jr.? Mali-maleta. Pati nga pangalan mo, nakalad ka doon. Kaya pala inabsuelto si Marcos Jr. dahil pagka napag-usapan yung mga mali-maleta, malamang sa malamang, yun ang kinatatakot nila. Dahil karamihan ng mga nasa Justice Committee, nakatanggap din di umano ng maleta. Ayos. For this process, Galing ka, ante, we will proceed methodically. We will proceed transparently. We will proceed fairly. At higit sa lahat, tayo ay kikilos ng naaayon sa saligang batas. We owe that to the complainants whose claims will be scrutinized. We owe that to the Vice President who will have the chance to respond and clear her name. We owe that to the Filipino people who have a right to know the truth, to see justice done, and to hold their leaders accountable. Let me say this clearly. No one is above the Constitution. Not the President. Not the Vice President. Not the Senate. Not the House of Representatives. So today, Akset pa lang we pangkanal na begin calmly, carefully, constitutionally. Wow. The Committee on Justice is now in session to determine the sufficiency in form of all 4 impeachment complaints versus the Vice President. Let the record show that we proceed not in anger, not in haste, but in fidelity to the Constitution and to the sovereign Filipino people. Maraming salamat po. Before we proceed, we are requesting Honorable Vice Chair to read the ground rules in our today's proceedings. The Honorable Bel Zamora. Si Zamora. Anti-Duterte din yung mga yan. Pero magiging malapit na... Morning, everyone. Yung mga Zamora na yan, malapit na maging DDS. Balita ko, nag-a-apply na sila maging DDS ngayon. Pero hindi pwede yung mga itong mga na to. Itong mga Zamora na to. Doon tayo sa mga kay Senator Jingo Estrada. Magkakalaban niya, di ba? Hindi ba magkalaban yung mga Estrada at saka itong mga Zamora? Doon tayo, ayaw natin dito eh. Kakampi nitong mga to, mga bangag eh. Quick reminders lang po. Oo. May 39 regular members tayo sa komite. Grandstanding Ang lahat quorum yan. ay 1/5. Ibig sabihin,
8 miyembro ng komite ang kailangan. Ex-officio members, namely the Speaker, Deputy Speakers, Majority at Minority Leaders at Deputies, at ang Chairperson ng Committee on Accounts ay kasama sa bilang may boses at may boto. Kung mayroong miyembro na may gustong sabihin, makipag-ugnayan lang sa Committee Secretary para maisama kayo sa listahan. Salitan ang pagsasalita ng miyembro ng minorya at mayorya at may 5 minuto ang bawat gustong magsalita. Sisikapin natin na unahin ang miyembro ng minorya na susundan ng miyembro ng mayorya sa kanilang pahayag. Kung mayroon lalabis sa 5 minuto, pagbibigyan natin sila sa second round. And finally, please wait for the chair to recognize you before speaking. Thank you. Yung. Thank you, Honorable Zamora. Now we will proceed to hear the sponsorship speeches of the endorsers of the 4 impeachment complaints. To begin with, for the first impeachment complaint, which we will be referring as Castro impeachment complaint, we're requesting the endorsers, the Honorable Tino, the Honorable Co, and the Honorable Ilago. Madam Chair, may I proceed? You may proceed, Honorable Tino. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, Ito na si mga Tino. kinatawan at mga kababayan. Noong July 2022, kakapanalo pa lang ng UNITEAM sa pambansang eleksyon. Bago pa man uminit ang kanyang upuan, humingi na agad si Vice President Sara Duterte ng confidential funds sa Bakit binigyan? Bakit binigyan? Saan galing ang pera? Hindi ba pwede maging grounds for impeachment? Yung pagbibigay ni Marcos Jr.? Kung sinasabi niyong mali, bakit hindi niyo isinama doon sa impeachment complaint ni Marcos Jr. yan? Gayong meron palang problema yung paghingi. At ang matindi dito, yung pagbibigay. Di ba? Malacanang. Pambihira. Sa kabila ito ng katotohanan ayon sa tradisyon at batas, walang CF, confidential funds, ang Office of the Vice President at lalong walang CF ang Department of Education. Ngunit, dahil panahon pa yon ng UNITEAM, ang alyansang binuo para sa pag-isa ng ticket ng Marcos at Duterte, hinugot ng Pangulo ang 125 million pesos mula sa kanyang discretionary fund, yung tinatawag na contingent fund, para ibigay sa kanyang bise. Noong December 20, 2022, inisyu ng DBM ang cheque sa Office of the Vice President. At sa loob lamang ng 11 araw, sa gitna ng Pasko at Bagong Taon, inulat ng OVP na simot na ang 125 million pesos. 125 milyong pisto nilustay sa loob ng 11 araw. Hindi naman ganun yun. Ito naman si Atty. Tino, kaya walang naniniwala sa mga naratibo nyo eh. Di ba? Ano yun? Na kumbaga meron progress billing. Nung dumating yung pera, binayaran na lahat. Pambihira, oo. Confidential fund nga yan eh. Pinaggagamitan eh. Oh, di ba? Baka matagal na nag-uusap itong si Bangag na Mr. President, alam mo naman, yung mga kabataan natin, rini-recruit na packet ng bundok ng mga kaibigan nitong si Tino, di ba? Nag-hiking, gusto mag-hiking nitong mga kaibigan ni Tino, yung mga kabataan natin, kailangan natin masawa tayo. Sabi siguro ni VP Sara, ito naman si Bangag, siguro konti yung natira niya nun. Oo, sige, walang problema. Ayusin mo yung mga kabataan natin, wag mo hayaan ma-recruit sila nung napakabantot na ideolohiya nitong sila Tino. Okay, sige. Oh, problema. Okay, nagtatrabaho na kami. Pag ibigay na namin na progress billing yan eh, di ba? O, for example lang, di ba? Halimbawa lang,
Kasi itong mga to, gusto ho nilang sarhan kagad yung kaisipan ng ating mga kababayan na sa loob ng ilang araw, inubos ni VP Sara yung pera. Hindi ho ganun nangyayari yun. Kaya yung mga sinasabi na initing nyo, nako, malaki na naman hong problema, ika nga. Insulto ito sa milyon-milyong Pilipinong nagkukumahog araw-araw para lamang may maihain sa kanilang hapagkainan. Hambog na pananahimik at pag-iwas o asal pusit ang naging tugon ni Vice President Sara Hindi Duterte ba kayo nag-move on sa pusit-pusit na yan? Pusit. Bigla ako tuloy namin si Pans Castro sa'yo. Ganyan yan. nang usisahin ito ni ACT Teachers Representative Franz Castro na ngayon ay complainant na Pusit. noong 2023 budget deliberations. Ngunit, hindi masusupil ang katotohanan. Ang Commission on Audit mismo ang naglabas ng Notice of Disallowance para sa 73 million na pondo ng CF. At sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara, tumambad ang mas malawak na anomalya. Aabot sa 612.5 million ang kabuuang CF o Confidential Fund ng OVP at DepEd na nakabalot ng duda mula 2022 hanggang 2023. Nakakita tayo ng mga dubious accomplishment reports at mga peking resibo. Sino ang makakalimot kay Mary Grace Piatos? Naku po, yan na. Isang pangalang hindi matatagpuan sa kahit anong record ng gobyerno ngunit ginamit para pirmahan ang paglabas ng pondo ng bayan. Ito ay isang malinaw na panloloko at pambabastos sa proseso ng audit. Batay sa mga ebidensyang ito, maliwanag na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa batay Wala na maliwanag na dapat na ma-impeach. Wala pa man. Inuumpisaan pala, ma-impeach na kagad. Hindi pa kayo nakapaglatag ng ebidensya na talagang dinispalko niya yung pera. Binanggit mo lang pangalan ni Mary Grace Piatos, impeach na kagad, ganon. Kunyari, banggitin ko yang si Jojo Cadiz. Banggitin ko yang si Saldico. Di dapat impeach na rin si Marcos Jr., ganon. Hindi pa tayo magkakalatagan ng ebidensya, impeach na kagad. Ang bihira. ng betrayal of public trust dahil sa sumusunod. Una, gross abuse of discretionary powers sa paggamit ng mahigit 612.5 million na pondo. Pangalawa, gross disregard of transparency and accountability sa pamamagitan ng pag-utos sa mga tauhan niya sa OVP at DepEd na gumawa ng mga peking dokumento, accomplishment reports at resibo. At pangatlo, dereliction of official duty dahil sa harap-harapang at paulit-ulit na pagtanggi sa oversight powers ng Kongreso. Sa harap ng mga akusasyong ito, anong naging tugon ng Vice Presidente? Paiba-iba, pabago-bago. Nung una, sinabi niyang ginamit daw ang confidential fund para sa national security at counter-insurgency dahil magkaugnay daw ang national security at education. Nang magbitiw na siya sa gabinete, sinabi niyang ginamit daw ang pondo para imbestigahan ang anomalous laptop deal sa DepEd na tagumpay o outstanding accomplishment. Ang tanging markang iniiwan niya sa kanyang unang pagkakataon sa ikalawang pinakamataas na opisina ay ang pinakamalaking anomalya sa confidential funds sa kasaysayan ng bansa. Hindi politika ang paniningil sa 612.5 million na pisong winaldas na pondo. Hindi politika ang paghingi ng hustisya para sa mga guro, estudyante at mamamayan na pinagkaitan ng edukasyon at ibang serbisyo dahil dinala ang poldo sa winaldas na confidential fund. Ang tunay na Ang atupagin mo, Congressman Tino, ha? May constituent ka ba? O constituent mo lang yung mga taga-bundok? Yun ang atupagin mo.
Pero magbida-bidaan ka dyan sa impeachment na yan. Sa bagay, kayo nga naman pala ang nag-endorso at naging complainant. Yung isa dun sa mga, yung dating congressman na convicted. Pambihira. Mantangin nyo mga kababayan ang mag-haay ng impeachment, Franz Castro, convicted. Ang ika nga mag-i-endorso, kilalang kasapi no merong mabantot na ideolohiya, yung mga makakaliwang grupo na kung saan walang inisip kundi pabagsakin ang sambay na ang gobyerno natin, di ba? Yung ini-impeach nila, yung ika nga namuno sa isa sa pinaka maunlad na lungsod sa ating bansa. At nung naging mayor si BP Sara dyan sa Davao City, siya lang ang katangi-tanging naging mayor dyan na natanggal niya, ika nga, nasiro niya ang utang ng lungsod ng Davao. Tapos siya ang paparatangan na magnanakaw. Palakpakan! Di ba? Doon pa lang mapapaisip ka rin, anak ng tao ba sinisiraan? Sigurado sa 2020, sasalansanin niya itong mga to. Kasi nung si dating Pangulo Duterte pa nga lang kontik-muntik nang maubos ang mga kaibigan nito sa bundok. Pagka si BP Sara pa naging presidente, mas matapang yun, mas matindi yun. Nako, ubuso itong mga makakaliwang grupo na to. Pangalawa, karamihan doon sa kanya mga kasama na naging mga congressman, kasama doon sa listahan ng mga maanomalyang flood control. Hindi ka ba hinatian? Kung sakali man. Hindi ka ba hinatian? Hindi ba kayo nagmi-meeting ni Speaker Martin Romualdez? Bago ba kayo pumasok dyan sa House of Representatives pagkapanalo nyo 2025? Hindi ba kayo nag-usap-usap nitong sila Saldico? Hindi ka ba nabigyan ng brown envelope, Brad? Nako, masyadong sketchy, di ba? Pamumulitika ay ang paggamit ng posisyon para protektahan ang sarili mula sa pananagutan. Public office is a public trust. At kapag ang tiwalang yan ay nilapastangan, kapag ang kaban ng bayan ay ginawang personal na piggy bank, wala nang ibang nararapat na hatol kundi ang pagpapatalsik. Kaya dapat siyang ma-impeach. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Tino. Before we proceed, we would like Kagaya na sinabi natin, recycled impeachment. Diba? Recycled na naman. No? Anong bago doon sa mga dinaldal nitong si Congressman Tino? Confidential fund? Mary Grace Piatos? Nako, nakita na yan ng Korte Suprema. Nabasa na yan ng Korte Suprema. At sa kanilang salansan, unconstitutional yung mga naunang impeachment laban dito kay BP Sara. Palakpakan! Hindi kayo makakatagos dito. Sinasabi ko sa inyo. Mahilig kayo sa ganyan. Kaya ko rin gawin yan. Yung paglalaro, kaya ko rin gawin yung ginagawa ng mga taga-mainstream media. Di ba? Yung laruin natin yung mga salita, gusto nyo? Di ba? Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional. Yung rinereklamo nito itong si Congressman Tino, recycle doon sa huling impeachment complaint. So anong iniiyak nyo ngayon? Unconstitutional ngayon, no? Di ba? Kaya din natin maglaro. Kala nyo, taga-mainstream media lang? Kaso hindi lang natin ginagawa. Kasi napaka-corny, nababadoyan tayo dun sa ganong klaseng paglalaro. Kaya nating guluhin ang usapan kung gugustuhin natin. Unconstitutional yung ginawang proseso. Pero yung laman ng impeachment, hindi pinag-usapan. Linilinaw ko, hindi ko kalaro to mga taga-mainstream media na to na gusto nilang lituhin ang sambayan ng Pilipino. Tayo dito, yung tama lang ang ating ibabalita. Yan. to acknowledge the presence of the Honorable Deputy Speaker, Honorable David J.J.C. Suarez, Honorable Deputy Speaker Long time no see, Congressman J.J. Suarez. Janelle G. Biron, Honorable Congressman Emilio B. Tanwatco III from the 2nd District of Rizal, As usual, tabatsoy pa rin ito si J.J. Suarez. Kayo ba naman masama sa listahan ng mga maris pagka hindi ba naman kayo nagtabaan? Honorable Ay, Congresswoman nako. Janice Digamo from the 3rd District of Malala. Negros Oriental, Yan, Honorable Congressman John Attorney J.P. Padiernos from Labrador GP yan, si galing Digamo. sa Puso Party List, Honorable Congresswoman Maria Akala ko galing sa malit. Galing sa puso pala. Sorry. Alana Samantha Talino Santos from the 3rd District of Cotabato, and ultimately Honorable Congressman
Robert Nasal from BH Party List. Thank you all for coming. Now we proceed to hear the sponsorship speech for the second impeachment complaint. This is referred to as Francisco Aquino D. et al. Impeachment complaint. Our endorsers, of course, are Honorable Congresswoman De Lima. Madam Chair, Where's that? Honorable Reneco. Madam Chair, may the committee allow the endorsers, this representation, Representative Sara Ilago, to also provide an endorsement speech of All the right. first impeachment Before we complaint. proceed to the second impeachment complaint, we are recognizing the Honorable Ko for her impeachment sponsorship speech of the first impeachment complaint. You're recognized, Honorable Ko. Thank you, Madam Chair. Okay. Madam Chair, mga kapwa ko mambabatas at sa mamamayang Pilipino, isang makatarungang araw po sa ating lahat. Muli tayong naririto ngayon upang talakayin ang isa na namang impeachment complaint mula sa taong bayan. Isang reklamong inihain ng 45 individual mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para sa impeachment ng pangalawang Pangulong si Vice President Sara Duterte. Hindi na ito bagong usapin. Noong nakaraang Kongreso, isa ako sa mahigit 70 Itong congressman na to medyo gumanda-ganda na itsura nito eh, di ba? Nung bagong pasok yan sa House of Representatives, mukha ding kanal to eh. Siguro, nabigyan ka rin ba ng envelope, madam? Huwag niyong kalimutan yung para sa pakikibaka ha, o baka ibubulsa niyo lang lahat yan. Hindi, yung sweldo at saka yung MOO yan tinutukoy natin. Ayun. na complainant na naghain ng isang reklamo laban kay VP Sara. Sa kasamaang palad, hindi nadinig ang aming impeachment complaint at nahulog na lamang ang usapin ng impeachment sa mga teknikalidad. Kaya hindi na umusad ang proseso hanggang sa ganap na pagpapanagot kay VP Sara Duterte. Ngayon, muli akong nasa inyong harapan. Hindi na bilang complainant, kundi bilang kinatawan ng kabataan at isa sa 3 miyembro ng Kamara na nag-endorso ng panibagong verified impeachment complaint na nagsasaad ng parehong batayan para matanggal si VP Sara sa kanyang pwesto, ang kanyang pagtataksil sa tiwala ng publiko o betrayal of public trust. To refresh, Madam Chair, ayon sa Korte Suprema, sa Gonzales III versus Office of the President, ang betrayal of public trust ay maituturing na gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, gross exercise of discretionary powers, at iba pa. Mga gawain na nakakayurak sa interes ng publiko at nakakasira sa reputasyon ng opisina. Madam Chair, sa nagdaang mga buwan at taon, mula pa noong 19th Congress hanggang ngayon, it has remained clear to us that Vice President Sara Duterte has betrayed public trust, and for that reason, the people are once more charging her with the same. Hindi, wag niyo kaming idamay dyan. Non-people, si Raulo ka ba, madam? Wag niyo kaming damay dyan sa people na kayo lang yan. Di kami kasali dyan. Kung maka-people naman kayo, sambayan ng Pilipino talaga dati yan. Kayo lang yan. Yung mga makakaliwa na yung eradication malapit nang mangyari sa panahon ni VP Sara Duterte. 2028, ako, yung total eradication mangyayari na. Makakawala na ho tayo sa tanikala nitong mga makakaliwang grupo na to na nagpahirap sa 5 dekadang nakalipas. Mga perwisyo kayo, lang niya kayo. Through this impeachment complaint. Ano-ano mga ginawa niya na may tuturing na betrayal of public trust? Madam Chair, 3 po ang nakita nating mga kagagawan or 3 acts. Now, to summarize just very briefly, number 1, inabuso ni VP Sara Duterte ang kabuuang halaga ng 612.5 million pesos of confidential funds sa OVP at sa Department of Education mula noong 2022 hanggang 2023. Breaking it down, that's 125 million pesos in 11 days Nako. back in December of 2022. And another 375 million pesos in the OVP and 112.5 million pesos in the Department of Education in 2023. Hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon kung paano ginastos ang pondong ito, na kahit confidential in nature ay questionable o kaduda-duda pa rin sa pamantayan ng gobyerno. Pangalawa,
kaugnay sa pagiging kung kaduda yung pamantayan na confidential in nature, hindi lang kay VP Sara ang pag-usapan natin, pati doon kay Marcos Jr. Anak ng tokwa, ano bang kaibahan ng confidential fund at ng maintenance and other operating expenses nito si Taba Chingching? Yung confidential fund, merong envelope. Pagka nagkaroon ng issue, pwedeng buksan. Yung maintenance and other operating expenses nitong si Kulot, pagka pinirmahan niya, kung ano man ang biniling, kung ano man yung tunay na binili, pagka idineklara doon, hindi naman yung tunay na binili doon sa MOOE nitong si Kulot, wala ho tayong habol diyan. Walang say ang COA diyan. Alin ang mas nababalot ng anomalya? Yung maintenance and other operating expenses nitong si Baculaw at nitong si Kulot, o yung confidential fund na isinusumite ng Office of the Vice President noong meron pa siya dyan sa COA. Sige nga. duda-duda, isiniwalang bahala din ni VP Sara Duterte ang mga prinsipyo ng transparency and accountability dahil direkta niyang may mga inutos sa kanyang mga tauhan ang paggawa ng mga gawa-gawang dokumento at accomplishment reports kuno para pagmukhaing may pinatutunguhan ang limpak-limpak na pondo na nilaan sa kanyang opisina. Dito natin natimbog ang mga katulad ni Mary Grace Piatos at iba pang peking pangalan na tumanggap umano ng confidential funds. At panghuli, inabandona ni VP Sara Duterte ang kanyang tungkulin bilang halal na opisyal dahil binasta-basta niya ang otoridad at responsibilidad ng Kongreso na imbestigahan ang budget ng kanyang opisina. Sa mga sumunod na panahon, habang Anong inimbestigahan? In aid of legislation yon. Kaso ang nangyari, nagmukhang korte sila. Sila ang humahatol kay VP Sara. Hindi naman ganun yan. Ano sabi ni VP Sara? Dali niyo sa korte yan, sasagutin ko. Pero yung mag-grandstanding, yung mga merong saltik na congressman at yung iba dyan ay nagurgur na, huwag naman ganun. Kagaya na lamang ng impeachment na yan. Napakagaling yung sumalansan pagdating kay VP Sara. Pero nung pagdating kay Marcos Jr., anak ng toka, kumbaga inaayaan lang nilang mag-slide na okay, gugurgurin na impeachment. Walang problema. Ayan naman talaga ang target natin dyan. Para hindi magmukhang etong si Marcos Jr. na deliberan di umano ng sandamukal na maleta, wala mang impeachment complaint. Etong 125 million, pilit nating tinatanggal. Binoto ng napakaraming Pilipino. Di ba? Yan ang problema natin dyan, Baculaw. dinidinig ng Kamara ang budget ng OVP, mulat siyang umabsent sa budget hearings at umiwas sa pagsagot sa mga tanong na nagsisiyasat sa kung paano ginastos ang milyong-milyong piso at magkano rin ang dapat ilaan sa mga susunod na taon given yung track record ng spending. Madam Chair, anong ehemplo at mensahe ba ang pinapakita nito sa kabataan? Na ang pondo na dapat napupunta sa edukasyon, sa pagde-develop ng kabataan, ay nilustay ng dapat namumuno nito? Hindi po katanggap-tanggap. Madam Chair, sinaad po natin itong lahat sa reklamong naglalahad ng mga alegasyon o facts constituting betrayal of public trust. Ang complainants ay sumumpa din na nakabase sa personal knowledge or authentic records ang mga nilalaman ng reklamo. Sufficient in form and substance therefore ang reklamo, kaya wala pong rason kung bakit hindi dapat ito tumuloy-tuloy sa hearing proper. Higit pa sa mga teknikal na kahingian, matagal nang hinahanap ng taong bayan ang pananugutan ni VP Sara Duterte sa kanyang mga ginawa na nakadetalye sa mga reklamong nakahain laban sa kanya ngayon. Malinaw ang panawagan ng taong bayan. Ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa tuluyan siyang mapanagot. Kaya nung simula hanggang ngayon, hanggang dulo, this representation and the Filipino youth will be here, working, laying down the truth, and clamoring for justice, hanggang makamit natin ang pananagutan at hustisyang deserve ng mamamayang Pilipino. Dito po nakataya ang kinabukasan namin. Papalagpasin ba ng kamarang ito ang mga malalim at maraming alegasyon ng korupsyon? O magiging masusi sa pag-imbestiga at syempre ituloy-tuloy ito hanggang makamit yung tunay na pananagutan. Madam Chair, this impeachment has been long overdue. So allow me to reiterate, bilang mga mambabatas, hindi dapat tayo matakot na ungkatin ang katotohanan at panagutin ang mga nasa katungkulan. Ang hiling ng kinatawang ito
Let the Filipino people who suffered from disasters and lacking basic social services because of misuse and abuse of public funds see their day in court. Let the Filipino people repose their trust in a public office that deserves it and does not betray it. It is no surprise that the following call has saturated the streets nationwide in the past weeks. Marcos Duterte, walang pinag-iba, parehong kurakot, pahirap sa masa. And so we, the Filipino youth, echo the call of the people. Lahat ng kurakot, dapat managot mula sa baba hanggang sa tuktok. Thank you, Madam Chair, for your indulgence, and I also wish to extend this same courtesy to also my fellow co-endorser, Representative Sara Elago. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Con. Now we recognize the Honorable Sara Elago. Yeah, Sara Ilago. Ilago tayo, Ilago. Okay. Maraming proceed. salamat, Madam Chair. Hindi. Iparto na natin to si Ilago kasi medyo may pagkakups din to eh. Ilago, tapos itong si puro di umanong nakatanggap ng maleta. So Luis, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Si Ilago, di pa siya congressman nun. Baka envelope na merong lamang mga papel ang natanggap nitong ali na to. Siguro.